Good day everyone, no? Ito naman si Manny Boy, muling nagbabalik. Yan, may bago naman tayong project ngayon. Magwa-wiring tayo ng Suzuki Smash 150. Ayan. Tinanggal ko na yung mga cover para ma-expose na natin yung mga wawiringan natin, no? Pinalitan natin nila itong ng susian. Ang naging problema nitong motor na to ay nawawala-wala yung ilaw, no? Yung battery niya nagkaka-diferensya, medyo mahina na siguro to. Pero ang gagawin natin sa motor na ito ay ipa-power up natin, no? Ipa-power apply natin. Papagandahin natin yung flow ng kuryente, no? Ang gagamitin natin mga wire, ayan, mga Japan wire circuit, ayan, mga Japan wire. Gagamit tayo ng number 16 na black, no, at saka number 20. Yan, mga Japan yan, magaganda yan na wire. Tapos mag-a-add tayo ng mga fuse. Tapos ang ilaw natin, lalagyan natin ng relay. One setup relay sa mga paggawa natin, no, para magumanda yung flow. Yan. Gagamit din tayo ng tape natin na magandang klase. Yan, manipis lang to. Tapos yan, ihinang natin mga I-terminal. May mga I-terminal tayo dito para sa mga bracket. Yan, subaybayan nyo ang pag-wiring natin. Tapos yung susian, masyadong maliit yung wire. Ayan, masyadong maliit yung kanyang ignition. Babaguhin din natin yan. Papalitan natin ng wire yan. Kasi yung wire na yan, kumuha lang dito sa ating starter relay. Ito yung starter relay. Ayan. Tanggal natin. Ayan, dito lang kumuha ng ignition sa starter relay. Napakaliit ng wire. Ayan, kaya kinakapos sa kuryente. Babaguhin natin yan. Set up natin ang buong wiring. Papasok tayo dito. Dito tayo maglalagay ng wire. Lahat yan, isa-separate natin yung wiring ng mga accessories. Yan yung kanyang mga wire, mga pangit na klase. Baguhin natin yan. Palitan natin ng mga Japan wire, no? Kung bibili kayo ng mga wire, huwag kayo bibili sa mga auto supply, ay sa mga sa mga motorcycle, kasi hindi gaanong matitibay yung kanilang mga wire. Depende sa nagtitinda, no? Yan. Sa mga auto supply kayo bumili ng mga wires, yan, magagandang klase yan, makakapal. Tapos malalaki yung mga mga wire. Yan, magagandang klase. Yan, sabaybayan nyo ang ating power up. Maglalagay tayo ng isang relay para gumanda yung daloy ng kuryente. Ayan, o sige, sabaybayan nyo. I-explain ko na lang sa inyo mamaya pag napagapang na natin yung wire. Ayan guys, unahin natin dito, no. Itong, kung napapansin niyo itong socket na to, may red. I-zoom natin. Yan, may white and red, saka white yellow. Yan ay nanggagaling sa ating stator, no. Kunin na lang natin tong ito kasi yung yellow. Yan yung sa lights niya na nagpapagana. Yan. Kukunin natin yan. Iba-battery operated na natin to lahat para hindi kukurap-kurap yung kanyang ilaw, no? Putulin na lang natin dito. Yan, putulin na lang natin. Yan, hinabaan ko para kung gusto pang ibalik, pwede pang may kabit. Yan, tinanggal na natin yan. Ibalik na lang natin ulit. Yan. Ito kasing wire na to ay nakakonect sa ating voltage regulator. Papunta yan dito. Yan. Ito yung wiring natin, voltage regulator. Yan, kung napapansin natin dito, may pumunta rito ang kulay yellow. Ang gagawin natin dito sa kulay yellow yan, kukunin natin dito. Yan. Kunin na lang natin yung sa regulator. Kasi ito yung nagsusupply sa ating headlight.
Yan yung nagsusupply sa ating headlight, no? Kunin lang natin yan, sundutin lang natin, tapos bunutin natin dito, tanggalin natin sa lock. Yan, bunutin natin din. Yan, nakuha na natin yung yellow na may lining na white, no? Pinutol na lang natin. Yan, kinuha natin. Yan yung nakakabit dito sa ating voltage regulator, no? Ibalik na lang natin dito. Yan. Ang yellow ito, diyan natin ilalagay ang ating relay. Ayan. Ito yung ating boss relay na ilalagay. Yung may number dyan. Number 30, 85, 86 at 87, dalawang 87, no? Yung isa ilagay natin sa headlight, yung isa pwedeng magamit pa kung may i-add na accessories. Yan, yung isang 87 ilalagay natin dito sa yellow. Yan, subaybayan nyo mamaya, no? Magwa-wiring pa tayo dito sa ano, sa ating battery. Papagapangin natin dito. Pagapangin natin dito sa taas, no? Pati itong yan, yung wiring ng susian, maliit na kasi yan, babaguhin natin yan. Papalitan natin ng malaking wire. Ayan, abangan nyo. Ayan guys, pinalabas na natin yung galing dun sa battery. Ihinangin natin para solid yung ating pagdudugsong, no? Hinangin natin to. 500. Mukha ng 500. Tinasako na. Mas 3 Yan guys, no? Hininang natin yung wire para hindi bumitaw, no? Pinapasok natin yan dito. Yan, naglagay tayo ng dalawang fuse, no? Dapat naglalagay tayo ng fuse, dapat malapit sa battery, hindi kayo maglalagay ng fuse dito. Kasi pag nasunog, na pumutok yung fuse, may supply pa rin galing dito. Makasunog yan. Kung dito ko nag-fuse sa may battery, puputok na dito, wala na supply yung mga wires mo. Yan, nag-add din ako ng isang wire. Yan, kung nakikita nyo to, ang black. Mag-add ko ng additional na ground. Yan, nakapag-add na tayo ng additional na ground sa kabila para balance yung paglalagay natin. Yung ground na yan, ilalagay natin dito sa kanyang terminal, ibabody ground pa natin. Tapos yung positive na to, idudugsong natin dito yung isa. Papalitan natin ito. Yan, pinutol ko na yung sa susian. Ang liit kasi. Yan, pinagtan ko ng malaki. Yan, pinutol ko yung terminal. Kinuha ko. Yan, kinuha ko yung kanyang terminal. Idudugsong ko din yung isang malaki. Yan, ipapasok ko dito sa kanyang socket. Yan. Yan, pakinggan nyo. Sige. Ayan guys, no, natapos na natin yung ating power up line. Umpisahan natin dito. Naglagay tayo dito ng additional na wire, no? Ang nilagay nating wire dito sa positive ay 16 gauge. Ayan. Naglagay tayo ng fuse, isang gis, at saka fuse na 15.
Ito yung 15. Yung 15 na yan, papunta yan sa ating susian. Yung 10, papunta yan sa ating relay. Ayan. Kung nakikita natin dito, pinagapang natin yan. Pinagapang natin yung wire. Yan, binalot natin, malinis. Nilagyan lang natin ng konti. Ayan, pinagapang natin yan dyan pataas. Ayan. Ito yung ating wire. No? Tinanggal na natin yung supply dun sa isang fuse. Pinalitan natin ng malaking wire. Yan, lumabas yan dito. Yan, yung ating ignition, pinalitan natin ng wire. Tapos yung ating isang wire, pinagapang natin dito papunta sa relay. Yan. Ito yung relay natin. Yung power up. Yung wire na yan na red, nilagay natin sa number 30. No? Sa number 30. Tapos nagpagapang din tayo sa battery ng negative. Ayan, pinagapang natin ito. Galing yan sa battery, dun sa negative. Yan, nilagay natin dito sa volt. Tapos nagpagapang tayo dito. Nilagay din natin sa relay sa number 86. Yun. Yung nilagay natin sa number 86 yung negative. Tapos yung isa, yung number 85, inilagay natin dito sa ignition switch. No? Pag binuhin natin yung susi, gagana na agad yung relay natin. Yan. Tapos yung number 87 na isa, yan, nilagay natin dito. Nilagay natin sa kulay yellow. No, yung kulay yellow yan, kinat na natin dito sa ating regulator. Kasi hindi ito battery operated. Itong Suzuki Smash. Tinanggal natin yan, pinutol natin dito. Tapos tinanggal din natin dito, sa stator dito. Para hindi na makasupply dito. Ayan, tinanggal natin dyan. Tapos ikinabit natin sa yellow wire yung ating number 87 na isa, no? Ang number 87 na isa, i-reserva lang natin dyan kung gusto pa niya mag-add ng mga additional na ilaw, pwede pa niya itong magamit, no? Isa pa lang yung ginamit natin na 87. Yan, nilagyan natin sa yellow, siya yung magsusupply sa ating headlight. Sa headlight. Tapos nagpagapang din tayo ng wire. Nagdugsong tayo dyan sa 87 na yan. Yan, papunta rito sa dashboard, no? Kung napapansin nyo rito, puro orange. Galing nga sa ignition. Nilagay na rin natin sa relay. Yan, naka-power up na rin yung ating mga ilaw sa ating dashboard. Nanggagaling na yan lahat sa ating relay. Kaya hindi na masyado mabibigatan ang ating motor, no? Pumapasok na lang yan sa ating ignition ay ang ating CDI. Ayan, nagsusupply sa coil. Yan na lang yung nanggagaling sa ating ilaw, no? Yan na lang yung nanggagaling sa ating ilaw ay sa ating ignition, no? Para hindi na mabigatan yung ating motor. Ayan. Kung napapansin yun, power up tayo. Isang relay lang sa mga ilaw natin na inad, no? Testing natin kung stable to. Medyo mahina na yung battery nito. May diferensya siguro yung starter. Yan, hindi gumagana yung starter. Padyakan muna natin. Yan. Tignan natin kung maganda yung yan, projector type siya. Pinaritan na to. Naka projector type, oh. Yan, walang kurap. Nung nakaraan, walang ilaw yan. Testing natin gamitan ng busina. Ang busina natin, wala pa ilaw yan. Malakas na. Nung nakaraan, hindi gumagana yan. Yan, dahil sa pamagitan ng ating power up, pinaganda natin yung daloy ng ating kuryente. Ayan, at magagamit na kahit sa gabi itong motor na to. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay. Sana marami po tayong natutunan sa ating tutorial na ito sa Suzuki Smash 115. God bless everyone. Muling mabati si Manny Boy.